Short circuit test, ito pala yung drawing natin para sa number 1 sana kanina. Nabanggit ko na to kanina, no? Short circuit test, tingnan nyo. Para ma-appreciate nyo lang tong test na to. Short circuit test po, kinakonduct sa high voltage side. Nasabi ko na kanina. Kung saan, dyan mo ikakabit yung voltmeter, yung wattmeter mo, tsaka ammeter. Ngayon, yung voltmeter ang magsiset kung anong value. Dapat, mag-set ka ng voltage value. Yan sinet niya sa 76.8. Naka-short sa low voltage side. Kaya nga short circuit test. So, once na naka-short na doon, magsiset ka ngayon ng voltage na 76.88. Dito yan. Para Para yung dadaan po na current yan yung I short circuit, yung dadaan na mababasa ng ammeter mo is rated primary current. Check natin kung rated primary current nga siya. Para kung pinagawa tayo ng short circuit test later on, alam natin. So, 10,000 volt ampere, di-divide ko dito sa primary voltage. So, ito dapat ang short circuit current mo, 4.17. Ayan, tama. 4.17. So, yan yung magiging guide mo. Tatansyain mo kung anong voltage yan, natansya niya sa 76.8. So, kapag 76.8 ang input voltage natin, matik yan, magkikreate yan ng short circuit current dito, dadaan sa primary na 4.17. Yan po yung rated primary current. Sige, i-note na lang natin. So, this is the rated primary current. And FYI lang. Ayun, tapos, ayan, so yung source mo na 76.8 voltage, magre-result sa full load current naman sa secondary din. Okay. Parehas. So, determine the primary winding resistance. So, simple lang pala yung tanong. Tinatanong lang pala yung resistance ng ating transformer. So, meron na po tayong formula dyan. Dito, meron kasing Z equivalent na mababasa. Yan. Okay, may masosolve tayo, yung Z equivalent. So, Z equivalent at saka R equivalent. Okay, sulat ko na lang dito, no? Kung sakaling tanungin pareho. So, equivalent, resistance, and impedance referred to high voltage side. Dito nagkakamali yung karamihan may nakuha silang resistance tsaka impedance pero hindi nila alam kung nasa ang side. Diba? Ang short circuit test nasa high voltage side. Kaya yung drawing ko na to, yan. Nandyan po yung Z equivalent, nasa high voltage side. Yung masasolve nating Z equivalent. Diyan siya located. So, unahin ko na siguro yung R equivalent. Yan po ay ratio ng P short circuit divided by I short circuit squared. Yan lang din po yung I squared R. Huwag malilito. Yan lang din yan. So, this is short circuit, 181 watts divided by I squared, 4.17 amperes squared. So, we have 10.4 ohms. So, nasagot na yung tanong sa number 23. Okay? Nga pala, tandaan, ano ulit tong short circuit na nabasa sa wattmeter? Short circuit power, nabasa dito. Yan po ay core loss. Mga reading yung mga yan. Copper loss, Copper loss. So, mga reading to. Reading ng voltmeter, ammeter, tsaka wattmeter na ikinabit mo sa high voltage side. Dapat ma-appreciate natin kasi yung mga ganitong test para madali nating nasosolve. Hindi yung nagkakabisado lang kayo ng formula. In actual, di naman natin alam. Medyo mahirap talaga yon. May stress kang nagkakabisado. So, additionally, isolve ko na rin siguro yung Z equivalent. Ohms law lang yung Z equivalent, no? VSC over ISC. Ohms law lang to. V equals IZ lang. Yan. So, this is 76.8 divided by 4.17. So, this is 18.4 ohms. In case lang, natanungin yung equivalent impedance.
Ayan, through this test, short circuit test tsaka open circuit test, kaya nababanggit sa mga problem yung given na resistance at primary, ganun. Like ito, balik ko lang para mapaikot nyo yung mga pinagsusolve natin. Ayan, referred to that winding is 0.048 ohms, di ba? Pag bibili po kayo ng transformer, may mga na yan, nakalagay na impedances ng transformer. Paano nila nalaman? Through those tests, open circuit tsaka short circuit tests. No, doon po nila nalalaman yung mga resistances at tsaka reactances ng mga transformer. Yan, yung mga per unit. So, nakatatak na yan sa nameplate rating ng mga transformer actually, pag bibili kayo. Naka-label na. So, na-determine nila yan through those tests, short circuit tsaka open circuit tests. Like yung ginawa natin, na-solve natin. 10.4 tsaka 18.4 ohms. Next, number 24. At 3,300, 230 volt, 50 kVA single-phase transformer is found to have impedance of 4 and copper loss of 1.8 at full load. What is the percent reactance? Okay, so percent resistance, nabanggit ko na to kanina. P short circuit divided by rated na volt ampere. Sige, solve natin to, yung ating P short circuit. Or given pala siya, no? Ano ba? 1.8% at full load. At pansinin nyo to, copper loss of 1.8% at full load. Diba ang copper loss, sabi natin yan kanina, P short circuit test yan. PSC. Okay, so kapag i-rewrite ko to, tingnan mo yung formula na yan, di ganito ng itsura. Yun, 1.8% at full load. Rated means full load, awag malilito. When we say full load, rated ang ibig sabihin nun. So, ito siya, para siyang 1.8% of rated. Okay, so, ang conclusion natin, ang percent R, 1.8%. Diba? So, therefore, percent resistance is 1.8. So, yan yung conclusion natin. Ngayon, given is percent impedance na 4. So, paano natin naman kunin yung percent reactance? So, percent R. O, diba meron tayong parang Pythagorean theorem na formula ng impedance, reactance, resistance, tsaka reactance. Diba may ganyan tayong formula? So, i-apply lang din natin dyan. Percent Z squared equals percent R square ko rin plus percent X squared. Pwede nating i-apply dito. So, this is 4 squared, 1.8 squared plus ilan ang percent reactance. Okay, so para siyang Pythagorean theorem. So, square root of 4 minus 1.8 squared. So, we have 3.57%. Ba't ko ito nilagay dito? Okay, so yan yung ating sagot. Okay, so answer is 3.57. So pansinin nyo lang to, dito kayo siguro nawala. Yung pagkabanggit dyan, sundan nyo lang. So P short circuit is 1.8% at full load daw. 0.8% ng S rated. So, parang ganun. So percent R yung 1.8 na binanggit. Okay, next, number 25. Balik ko lang muna dito to. Tayo kakopy ko mamaya. Sa ibang number yan 25 tayo. Nasa na yung 25? Ayan. The hysteresis loss in a 6,600 volt 60 Hz transformer is 480. What will be the loss when the transformer is connected to 6,940 Hz na source? So, same na transformer, magkaiba lang po sa source na
kabitan ng transformer. So, sulat ako, itabulate ko yung data para maalala nyo. So, V1 or E1 is 6,600. Frequency niya is 480. So, ang hysteresis loss at first condition is 480 watts. Frequency is 60 Hz. Ayan. Sa condition 2 naman, another source to, no? So, ang naging source niya is 6,900. Umaas yung voltage. Yung frequency naman, bumaba. So, interesting malaman kung ano ang hysteresis loss at this condition. Diba? So, yung hysteresis loss, sa magnetation lang yan dun sa core. Basta sa core loss yung mga yan. Ano bang mga formulang naaalala nyo? Ako, ang maalala ko sa hysteresis loss, directly proportional siya sa voltage raised to 1.6 tapos frequency 2.6. Ayan. Maaari rin naman kung kabisado mo is eto, sige, mamaya ko na lang bigay, baka malito kayo. Yan na lang. So, ito yung maalala kong relationship ng hysteresis loss sa voltage tsaka sa frequency. Yan kasi yung pinagre-relate nyo, E, F, tsaka pH. No, ito yung swak na relationship na maalala natin formula. So, yan po yung aking gagamitin. So, ako pag nagre-ratio, ginagawa ko kasi dalawang fraction bar agad sa calculator. Tapos, kung anong setup ng relationship, ganun ko siya ilalagay. Basta sa taas, first condition. So, parang maging ganito siya, pH 1, tapos E1 over F1. 1.6 tapos 0.6. Nasundan, first condition po sa numerator. Second condition naman sa denominator. Kokopyahin mo rin yung same na setup niya or itsura ng relationship. No, so pH 2 equals, so dito naman ako, E2 over F2 siya. So 1.6 doon, 0.6 yung nasa raise niya. Then, plug in mo na yung values. Ganun lang siya kadali. Hindi mo na kailangan isolve pa yung constant of proportionality ng hysteresis loss, yung K. So, kahit hindi mo na isolve yan, mag-ratio ka kaagad na ganito. So, yung iba kasi sinusolve pa yung KH. Though, pwede naman, medyo matrabaho lang para sa akin. Okay, i-ratio ko na lang siya kaagad. So, this is 480. Unknown ang pH 2. E1, 6,900. Raised to 1.6 divided by frequency of 60 raised to 0.6 divided by, ano tayo sa denominator? Ayaw mo kopya. Okay, so divided by yung ating second condition na voltage. Mali, yung na-substitute ko dito, 6.6 dapat to, no? Yan, 6.6. So, dito naman, 6,900 raised to 1.6 ulit over frequency of 40 raised to 0.6. So, instantly, makukuha nyo po agad yung sagot. Sensya na sa boses, medyo paos. Okay, so 480 times 6,900, 1.6 over 40 raised to 0.6. Tapos, divide natin sa, yan, 1,600 raised to 1.6. Okay, so we have 657 watts. I think meron na to sa choices letter to. Letter A. Yung ki-answer ko is letter A. Yan. So, you may take a screenshot ng ating solution. Pero hindi ata kasya. Hatiin na lang natin, no, by parts. So, ito po yung ating part 1. Ayan. So, take nyo na screenshot. Part 1. And then, part 2. Ayan.
26. A transformer having a 360 turn primary winding takes 150 watts in power and 1.4 amperes in current at an input voltage of 230 volts. Determine the no-load power factor. Okay, so base sa given, ano bang pinaka magandang gamiting formula? Power, may given naman na power. So, assume natin single phase na. And assume single phase. So, power is equal to VI times power factor. So, this is 150 watts. Voltage natin is 230. Yan, given naman na yung current, 1.4. And then, power factor is unknown. Ayan pala, nasolve na agad. Ang nasolve ko ditong power factor, 0.466. No load current na rin ito kasi sobrang baba siya of 1.4 amperes. No load current yan. Pag ang baba na. Kaya no load power factor na rin natin itong 0.466. Okay, next, 27. A 750 horsepower, 2,400 volt three-phase motor of 90% power factor and 95% efficiency is to be operated from a 13.2 kilovolt utility service through a wide delta connected transformer bank. What is the kVA rating of each transformer? Actually, dalawa yung naging solution ko dito eh. Pwede nyo pong mag-solve kayo in terms of current. Diba? Pwede po yun. Or, pwede rin naman in terms of S na agad. Sige, try natin. Sige, drawing ko para makita nyo. Y delta yung transformer. Yan yung ating transformer. 13.2 daw yung source. So, in-step down niya up to, syempre, yung load na susuplayan, 2.4 lang ang terminal nun. Kaya kailangan niyang dumaan sa transformer. So, na-step down siya sa 2,400 volts. Ayan, oh. This is, yan, 750 horsepower. So, this is our load. And 750 HP, 2,400 volts ang terminal niyan. So, line to line, from one line to another, 2.4. Step down siya. 90% PF, tsaka efficiency of 95%. Okay, tanong ngayon, ano yung kVA rating of each transformer? So, why not kunin ko na lang siguro, syempre kung ano yung S ng load, yun yung S ng transformer, di ba? So, yun yung i-assume natin. Kasi parang dumaan sa transformer natin eh, yung nasupply sa load. So, why not kunin natin yung S ng load na lang? First, kunin muna natin yung input. Kasi madalas, tandaan po natin, no, sa tuwing nag-aaral tayo ng mga generator, motor, kahit nga transformer, madalas po na ang mga given na power, output yan. Okay, output side. So, sa output na side po ng motor, output side ng motor yan. Eh, ang kailangan natin, input side. Bakit input? And dyan nakakonect ang transformer. Diba? Dito yung input, output ng load dito naman. Okay, so ang target natin is yung input na side sa part ng nandun yung ating utility transformer. Okay, so gamit ang efficiency. Efficiency is P out over P input. So kunin ko yung input, no? So this is P output over efficiency. So output power natin, 750 horsepower times 746 watts in 1 horsepower divided by efficiency of divided by efficiency of 0.95. Paki-check na lang, no, sa calculator nyo. Ang makukuha natin dito is 588.95 kilowatts. Ayan. So, gawin natin siyang S. Therefore, S ng input, diba, meron kayong kabisadong gantong formula, square root of 3 VI or
Yung square root of 3, V line, I line, power factor, di ba? Which is, yung buong ito naman po is P input lang din. Or, sorry. May square root of 3, VI, V line, I line, di ba? Eh, di ba? Meron tayong formula ng power na parang ganito. Power input is square root of 3, V line. Sige, pinaikot ko lang. Gawin na natin agad. Okay, so power factor is P over S. So to make it S, di-divide po natin ang P na nakuha sa power factor. Okay, yun na lang. Mas madali. Hindi kayo malito. So 588.95 kilowatts, divide natin sa power factor na 0.90. Hindi ko alam kung ilan to eh. Kasi iba yung approach ko dito sa solution ko, current. Pwede rin kasing current. In terms of current yung isolve. So we have 655 or 654 na lang. 0.39. Siyempre, kVA na yan. O, i-gets lang natin po yung concept. Yung S na to, S ng load. Diba? S ng load yan, buong load. E di kung S ng load yan, yun na rin yung i-assume natin na S ng transformer. Kasi, syempre, yun nga, binanggit ko kanina, nakarating yan sa load dahil transform nung ating equipment na transformer. So, maaari natin i-conclude, yan na rin po yung S ng ating transformer. Therefore, so for transformer, rating ng transformer is also equal to, as a bank, ang rating po niya is 654.39 kVA. O yan, yung buong bank, 654.39. Eh, ang tanong kasi sa problem pala is, each kVA rating of each transformer. Yung nasolve natin na 654.39, buong bank yon as three-phase. Ito, yung buong yan yung 654.39 kVA. No? Okay. So, para makuha yung each, so for each, madali lang naman, tatlo naman yung transformer eh. So, S ng buong bank, di-divide lang natin sa tatlo, di ba? So, 654.39 kVA, divide lang natin sa tatlong piraso. And share kasi sila. So, divided by 3, so we have 218.13 kVA each. Okay, each transformer. Yan, dito na pala papasok yung table na inano ko kanina. Dinilit ko. Yan, hindi 218 kVA ang sagot, no? So, check nyo dito sa ating yung mga available kVA. Ito lang naman yung gusto kong ipapansin, yung available kVA size ng transformer. So, 218. So, ang pipiliin nyo po, 250 kVA. Yan, o. After 167, 250 na kasi. Yung size lang yung pansinin nyo muna, no? Yung sizing, available sa market. So, ang pipiliin natin, syempre, 218 yung na-compute. Oo, 218 yung na-compute. Pero sa market, ang bibiliin natin is 250 kVA na transformer. Okay, so, ang sagot po dyan sa problem na yan, dapat 250 kVA. So, available size. Yan. Available size is 250 kVA. Hindi naman pwedeng yung 167, masyado maliit eh. Diba? 250 yung ating piliin. Wala palang choices to, pero medyo mahirap siya. Tandaan na lang, no, yung ating ginawang process. So, yan yung part 1. Then, part 2 ho, yan. Okay, bawi na tayo sa objectives. Objectives yung susunod eh. So, number 28. The chemical used in breather. Ito na yung binabanggit ko kanina. Silica gel. Ano bang number yun kanina? Saglit lang po Yung may breather. Para lang tumatak sa atin. Kasi, sa totoo lang, hirap po magkabisado ng mga
mga terms hanggat hindi naman natin kapisado yung in-actual. Parang ang hirap. Ayan. So, ito yung color blue. Yan yung silica gel, yung laman ng ating breather. Siya yung nag-a-absorb ng moisture. Absorb moisture. Observe naman. Absorb, yan, moisture. So, pag fresh pa yung silica gel, pag wala pa siyang masyadong na-absorb na moist, ang color po niya, fresh silica gel, ang color po niya ay blue. Pero pag naka-absorb na yan ng napakaraming moisture, magiging pink yan, color pink. Fresh pa, color blue. Pero pag may na-absorb na siyang moist, magiging pink na po siya. So, yun yung palatandaan na para nabaguhin na or palitan. Diba? Kapag nagpipink na siya. Next, name the transformer that provides an almost continuously variable stepless output from zero. Variac yung sagot. Variable or variac. Yan, also known as variable AC. Variable AC. Or variac.